Pagka-click ko pa lang ng send button, parang may tumusok na sa dibdib ko. Parang may nakadagan. Hindi ko alam kung tama ba tong ginawa ko. Gusto ko siyang saktan, kahit sa text lang. Gusto kong maramdaman niya yung sakit ng paghihintay. Alam niyo yun? Yung bigat ng pag-asang makikita ko na siya for real. Yung pakiramdam na you'll do everything for that person pero hindi pala kayang suklian. Ako naman yung tumapos. Pero bakit ganun? Bakit parang ako yung iniwan? Niyakap ko yung unan ko habang patuloy na tumutuloy yung luha ko. Wala akong ibang ginawa kundi mahalin siya. Tapos ako pa yung nasaktan. Ayos talaga. Abang na abang ako sa reply ni Rina. Finally, nag-reply na siya. Boom. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Literal. Hinawakan ko dibdib ko kasi parang sasabog siya. Hindi ako makahinga. Hindi ako kumurap. Tangina. Gusto ko lang naman siyang mapasaya. Pero ako rin yung sumira sa kanya. Ako si Axel. Ako ang dahilan kung bakit siya napagod. Hindi ito yung ending na gusto ko. Pero siguro ito yung ending na deserve ko. Mayrina. Love? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatawa. Love, don't leave me, please. I'll make it up to you, promise. Nakatulog ako pero pagising ko pagod na pagod ako. Siguro dahil sa sobrang overthink ko kung tama ba yung naging desisyon ko. Hayes. Love, kahit ayaw mo na sa akin, kahit galit ka, at kahit hindi mo ako kakausapin, hindi pa rin ako susuko. Magsisimula ulit ako. Araw-araw babawi ako sa'yo. Pagbigyan mo lang ako, please. Pero, eto siya. Bumabawi katulad ng pinangako niya sa akin kagabi. Too late. Siguro it's time na din. I decided na sa 18th birthday niya na akong papakita. Sasabihin ko na sa kanya lahat ng nasa puso ko. Bilang tunay na ako. Love? Also, I promise na sa 18th birthday mo, ako ang last dance mo. Talaga ba, love? If you just let me. Promise, love? Promise, love. Pupunta ako. Siyempre, special day mo yun eh. Nung na-disappoint ko siya nung 18th birthday niya, ganito rin ginawa ko. Simula nung araw, nag-break kami. Araw-araw akong nagpapadala. Pero hindi bilang Miro. Hindi bilang best friend. Pero bilang Axel. Yung lalaking gusto niyang mahalin. Yung lalaking hindi siya sinipot, pero gusto niyang paniwalaang may dahilan. Tangina, grabe. Ang gago ko. Flowers on Tuesday. Tulips. Kasi favorite niya yun.
handwritten note on Wednesday. Milk tea at fries sa Thursday. At playlist na may title na Sa'yo Lang Ako noong Friday. Gustong gusto ko siyang ipaglaban. Pero para kanino? Para sa kanya ba? O lumalaban lang ako para sa sarili kong konsensya? I don't really know at this point. Love, I promise. Last chance na, please. This time, hindi na kita bibiguin. Natawa ako ng konti. Wala na siya sa lugar para mangako eh. Pero bakit ganun? Bakit ang lambot ko pa rin sa kanya? Bakit kinilig pa din ako? Bakit parang umaasa na naman ang ate nyo? Nakakainis. Tangina naman, Axel. Bakit ganyan ka? Sinabi kong break na tayo. Pero hindi ko masabing ayoko na talaga. Tahimik ako buong lunch. Tinry kong makihalubilo pero for some reason, minsan napapatahimik na lang ako. Biglang nauubos yung social battery. Umupo siya sa tabi ko, may dalang fries. Siguro kala niya it will cheer me up. Pero I don't think even fries kayang mawala tong sakit na nararamdaman ko. Uy, kamusta? Okay na ba kayo? Ayos na? Tumigil ako. Hindi ako sumagot. Gusto ko ba ayusin? Sana. Kung totoo lahat ng pangako niya, baka oo. Paano kung masaktan lang ako ulit? Paano kung paulit-ulit niya lang ako saktan? Narinig ko yung usapan nilang magkakaibigan habang pamunta ako sa table nila. Pumwesto ako sa gilid. Chill lang. Pa-casual. Kahit kabado. Binilhan ko siya ng fries pero na-realize ko na hindi na effective yun. Uy, Rina. Nakita ko to. Para sa'yo ata eh. Inabot ko sa kanya yung bracelet na pinagawa ko secretly bilang Axel. Saan mo to nakuha? Sino nagbigay? May nagpadala raw. Ayaw niya magpakilala. Mabilis siya tumakbo eh. Napakamot ako ng ulo. Gagi pre. Lame ng excuse ko. Paniniwalaan niya kaya yun? Ha? Bakit di mo hinabol? Si Axel ba? Ay, nako naman, Miro. Abay, malay ko. Baka secret admirer mo. Hindi nakakatuwa. Kainis ka talaga kahit kailan eh, no? Andiyan ka na nga. Kahit sobrang grumpy ni Rina lately. Gets ko naman. Siguro okay na din na kahit sa akin niya ibuntong lahat ng inis niya kay Axel. Hays. Hindi ko mapigilan mag-isip. Si Axel ba nagbigay na to? Lintik sa sabog na utak ko kakaisip. Nakakainis din tong si Miro eh. Hindi man lang hinabol. Parang ewan. Tahimik lang kaming dalawa ni Rina na nakaupo. Di ko alam kung bibigyan ko ba siya ng katahimikan, patatawanin o ko-comfort. Ewan ko. Alam mo, kahit anong mangyari, gusto ko namang ngumiti ka lang ulit. Andito ka na naman. Eh paano pag ayoko na? Pilitin mo. Kasi sayang naman yung ngiti mo kung di mo ibibigay sa sarili mo. Gagalit si Axel pag malungkot ka. Ano namang pake mo? Bakit parang ang dami-dami mong alam, ha? Kasi best friend mo ko, 'di ba? Hindi ko maalala na sinabi ko sa'yo lahat ng detalyeng yun ah. Baka na-absorb ko lang. Sobrang close kasi natin, 'di ba?
Ewan ko sa'yo. Lagi mo na lang ako iniinis. Tuwing uuwi ako, lagi akong may nadadatnan na padala galing kay Axel. This time, fries and sunflower bouquet. Konting tiis na lang, love. I'll make it up to you. Axel. Puro babawi. Dapat dati niya pa ginawa. Hinawakan ko yung bulaklak. Nakakainis na ang ganda-ganda nito. Naasar ako. Naiiyak ako. Natutuwa ako. Ewan ko na. Ang gulo mo, Axel. Pero, ang gulo ko rin. Bakit parang ako pa rin yung umaasa? Kahit ako na yung nakipag-break. Mahigit 1 week na rin mula nung nag-break sila ni Axel. Kaya madalas ko samahan si Rina kumain sa labas ng school. Mahilig siya sa mga street food dun eh. Tahimik lang kami kumakain habang nagsiswing dito sa park. Nang bigla siyang huminto at tinignan yung suot ko. Si Axel may ganyang t-shirt din. Oh, ano na naman? Ay nako, madaming ganitong damit. I know. Namimiss ko lang siya at times pero I'm moving on naman na. Parang kumpara sa mga nakaraang araw, mas mukhang okay na siya ngayon. Rina, CR lang ako bago tayo umuwi. Dumiretso ako sa dulo ng park sa likod ng CR para i-message siya as Axel. Ito na naman, ginugulo ko na naman siya. Pero, teka, wala dito yung isa kong cellphone. Habang nasa CR si Miro, napatingin ako bigla sa bag na dala niya. I don't usually go through other stuff. Pero kanina pa nag-ring yung cellphone niya. Naguluhan ako nang makakita ng iba pang phone. Hindi naman ito yung gamit niyang phone na. Nakita ko na pabalik na siya kaya kumaway ako sa kanya. Miro, dalawa phone mo? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.